diretso na ta kay nakakaroon na sa linya. Makauban nato atong hisgutan sa ang korupsyon ang usa ka business and economic expert si Dr. John Vianney Mursa. Doc John, maayong adlaw. Welcome sa GMA Super Radio. Nag-inusara koron Doc si Super Ricky Ragid in town ni. May buntag Super Ricky ug may buntag sa itong mga tigpaminaw sa kahanginan karon sa Super Radio Davao. Ta maayo ang pagpamahaw sa itong mga kaigsuonan Davaoenyo karon. Doc, salamat sa pagtubag. Diretso ta Doc sa isgutanan ta nga korupsyon sa Pilipinas, no? Isip usa ka business and economic expert. Atong isgutan Doc ang kining ginatawag nga kasamtangan nga isyu sa korupsyon sa Pilipinas. Unang-una unsa epekto niini sa ato ang ekonomiya? Well, una, importante kayo nga pangutana no because ang corruption mang yun is a very abstract concept and because nakagamot na yun siya sa kultura o murag sa ato ang panglanta o paghuna-huna bilang mga Pilipino, daghan kaayo tag pwede nga masulti nga mga epekto ani no short term or long term effects. Pero kung atong tan-awon ang datos, mao ni ang mga epekto gyud sa corruption no sa ordinaryong mga Pilipino. So unang-una, of course, poor ang quality sa atong public service. For example, sa ato ang hisgutan ng health ug education, no. So pipila ka mga studies ang nag-ingon nga ang corruption sama sa pag-misallocate og pondo para sa atong health, dili maayong og ang kalidad sa pagpatukod sa atong infrastructure, naagid siya impact, no? In fact, ma-measure ang impact or ang iyang epekto and usa gani ka buok study no nga ako ang nakita nga ang corruption sa mga municipal government, for example, magresulta sa lower immunization rate. So gamay lang ang ma-immunize, na ay delay sa mga vaccination sa mga bag-ong gihimugso ng mga bata ug longer nga paghuwat sa clinic. Ikaduha, napoy makita nato no na higher cost or less access for citizens. Ug pasabot, makita ang corruption sa mga gobyerno nga naay mga additional fees, daghan kaayo og access, less access, so taas kaayo ang pila, na ay express lane. So kana siya nagpamatuod nga dili equitable ang equal ang pagtagad sa mga tao. So kung dili i-improve ang services, medyo gamay lang ang maka-benefit no sa kung unsa ang benepisyo nga ihatag sa gobyerno. Di na ta mulayo, no? So ang ato ang mag-suffer gyud is ang common citizens kung ang ato ang mga roads kay dili kaayo maayo pagkabuhat, ang ato ang flood control dili kaayo makakontrol sa flood, no? So dili nakita mo ko ano, very very relatable ni siya. Og ang government programs dili gid makaabot sa mga laylayan nga mga areas katong ginatawag gani nato Super Ricky og GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas. So sila gid ang luoy kaayo kay dili gid sila maka-access. Naapoy uban nga mga epekto sama sa erosion of trust and moral. Dili nakasaligan ang ato ang gobyerno. So, may likelihood nga dili na gyud tama ang dato sa trust o trust ratings ang mugawas para iplantada nga nagpabilin gihapon ang trust ug confidence sa mga tao sa ilaha. Unequal ang opportunities na ay mga political dynasties nga magsigi og dagan ang anak mubalik mo na isa na sa manifestasyon sa corruption. And most likely, as an economist myself, nagyod sa economic implications, no? So, makaapekto siya sa investment. Wala na yung mag-invest sa usa ka syudad o sa usa ka nasod. Gamay lang ang ma-create or mabuhat yung mga trabaho. Ug stunted ang growth ug daghan kaayong mga negosyante ang magsara sa ilang negosyo tungod kay dili maka-afford ang mga tao, walay trabaho ug dili competitive ang business climate. Ang kining kuan sir, kining hisgutana nato sa unahon sa nato sir, kining concern manggod sa uban nga kalabi pa ka ng mga nakasuroy sa abroad nga makita nila nga silingan nato nga nasod ang Thailand, ang Vietnam, makita nila sir nga kanang nindot man unta ang ilahang programa nga kung buton naon do naman tay kwarta ang Pilipinas nganong dili man kini ma-implement. Kini ba sir sa imahe sa Pilipinas labi pa kung doon tay mga turista nga mosulod dinhi, apektado ba usab kini? Well, una, corruption is the number one issue nganong ang atong tourism arrival is dili kaayo competitive compared sa
compared sa ato ang mga Southeast Asian nga mga counterparts, no. Isa na ko sa naga-advocate og naga-istorya ani nga same sentiment. Kay kabalo man gud ka, mao gyud ang ginaingon nato nga mas maayo pa daw na moadto kag Bali kaysa moadto kag usa ka resort sa Samal nga naay pangalan nga same sa Bali. Ana, no? Because not taking a grain of salt to that particular resort, ang buto sa ani is that kumuadto ka sa ato ang mga silingan nga mga syudad, nga mga silingan nga mga countries, grabe ang pagbuho sa investment sa tourism sa ilaha because nakita nila nga mao ang crucial nga sector nga mag-encourage og consumption, no? So buto sabot higher spending sa mga turista, magstay sila sa hotels, compared sila unya competitive ang ilahang tourist destinations. Sa Pilipinas, being an islandic country or archipelagic country, unta, mao ni siya ang number one nga dakong challenge. No? Dapat pag-connect sa mga islands, unta, para paspas ang movement sa mga tao. Ikaduha, dapat competitive ang mga prices. Pero tungod sa corruption, tungod po sa ato ang tendency nga mokita from foreign na mga tourist arrivals, no? Medyo nahimo nga nagdampen ang atong performance in terms of tourism. Nga naman, pipila na ka mga turista nato ang na hold up or na pickpocket, no? Taas nga criminal incidents sa usa ka lugar is an indication nga highly corrupt ang usa ka institution. Walay klarong security and safety, no? Kasi gamay lang ang investment sa pag-hire og mga police. Ikaduha, gamay lang ang modernization sa equipment mo nang dili makadetect sa mga crime incidents. Isa pa is ang connectivity sa ato ang mga munisipyo o sa atong mga syudad, no? So kailangan nimo mag-invest og infrastructure para ang mga turista makamove from one place to the other. But grabe ang inconvenience gihapon nato karon. Ikatulo is ang atong disaster risk reduction management. Unta ang ato ang mga hotels ug ang ato ang mga tourist destinations na ay a sort of disaster preparedness. Pero dili gihapon nato ma-invest, gihapon ta ing ana ka significant mag-invest sa atong tourism sector. So mao ni siya ang mag-contribute sa pagkunhod sa ato ang tourist arrivals. So kung tan-awon nimo ang mga nag-una gyud nga mga balita karon sa social media o sa ato ang mga news outfits, ang reason gyud nganong ni kunhod og gigamay ang pag-adto sa mga turista na epekto sa corruption is ang pagbaba gyud sa ilahang feeling of security and safety. So daghan kaayon na no nga instead na moadto sa Pilipinas, very costly and very lesser ang security, dito na lang sila moadto sa Vietnam or sa Thailand where they can see no nga ang ilahang kwarta gyud is money's worth, no? Nagamay ang ilahang spending, ma-enjoy sila, greater than sa ilang enjoyment o ka-hassle nga ma-experience sa Pilipinas. Doc, naipangutana diri kung nakaapekto ba daw ang isyu sa korupsyon sa paghatag og foreign aid sa Pilipinas nga sa gunso nabati ang kalamidad sama sa linog ug bagyo? Oo naman. Dako kaayo na siya nga unsa, no? Dako kaayo na siyang reason nga nung naay ni baba ang ato ang kuan gani, ang ato ang foreign direct investments or naay effect sa stock market. Makita man na siya sa stock market performance, no? Kung nibaba ang public trust o ang legitimacy sa gobyerno or nakita nato ba nga nag-continue gihapon ang culture of business as usual o ang corruption nagpabiling gihapon, ang authority sa gobyerno mobaba gyud, no? That means nga mag-weaker ang compliance sa balaod, naay mas taas na informal arrangements or kanang ginatawag natong under the table, naay ginatawag natong political instability, and most importantly in the part of the youth, naay cynicism or ang pagkawala sa trust yun sa mga kabatan-unan sa gobyerno. So kini siya mo effect, ang long-term effect ani is reduced foreign investment of competitiveness. Makita sa mga investors nga naay political instability, naay mga rallies, makita nila ang high cost of investment, no? Global investors o ang mga lokal nga negosyante magtan-aw ani nga mga information. So kung dili transparent ang gobyerno, most likely nga ang pag-deal sa mga negosyante o investors sa gobyerno in the form of investments
shady o dili pod transparent. So ang usa